and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sino ang lumiban sa amo ito? Lumiban ba? Mabuti naman at ganun dahil may panibago na naman tayong paksang tatalakayin ngayong hapon. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong paksa-check ay inyong tatandaan. Pipulutin ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan, ayusin ang hanay ng inyong mga upuan, kalimutan ang mga bagay na walang kinalaman sa ating talakayan ngayong araw. Sundin ang aking mga paalala, at dahil ang araw na ito ay special, kaya naman bumati ng magandang araw. Magandang araw! At naway maasahan ko ang ating paksa-check sa loob ng ating klase. At ngayon, mayroon akong ipapakita isang halimbawa ng pananaliksik at gusto kong obserbahan ninyo ng maayos kung ano ang makikita ninyo sa isang halimbawa. Kayo na ang bahala na magbahagi. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang obserbahan ang isang halimbawa. Tapos na ang 5 minuto at pakipasa na lang sa harapan. Okay, magsitahimik ang lahat. Base sa aking ipinakita ang halimbawa ng isang pananaliksik, ano ang inyong na-obserbahan o ano ang napansin ninyo? Itaas lamang ang kamay sa mga lando. Batay sa pinakita, halimbawa ng isang thesis, so makita naman doon na mayroong mga mahalagang informasyon at may mga kaunting kritiko na siguro galing sa mga ekspertong tao na siyang nakakita o bumasa ng isang. Okay, maraming salamat. Palakpakan niyo si Vlad. Sino pa? Sino pa gustong sumagot? Wala na? Okay, magpatuloy na tayo. Base sa aking pinakita ng isang halimbawa, ano kaya ang magiging paksang tatalakayin natin ngayong araw? Sinong gustong sumagot? Wala? Okay. Ang baksang ating tatalakayin is binibining Laura. So, tingin ko ang baksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagbura o burador. Okay, maraming salamat. Ang baksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagsulat ng burador. Kung sino ang mayroong mga katanungan, ay maaari niyong isulat dito sa nakalakip na spasyo. Sinong may katanungan? Binibigyan ka. Sino pa? Sino gusto? Wala na? Ano pa? Maraming salamat. Masasagot lamang natin ang inyong mga katanungan sa loob ng ating talakayan, kaya makinig ng mabuti. At bago natin formal na simulan ng ating talakayan ngayong hapon, ay maaari nyo bang basahin ang sabay-sabay
ay ang ating mga layunin? Pagkatapos na matalin ang mga mag-aaral ay inaasahan, nagbibigay ang kauluhan at saysay ang pagsulat ng burador. Natalakay ang madapat sa pagsulat ng burador at nagagawa ang pagsulat ng burador. May ideya ba kayo kung ano ang pagsulat, kung ano ang kahulugan ng pagsulat ng burador o salitang burador? Inuong Ison? Sa aking kaalaman po, ito po yung yung parang bago ka gumawa ng isang sulatin, kailangan mo munang parang magsulat ng parang yung extra or scratch in English, parang sa ganun, parang doon mo lahat ipa-finalize at meron talagang final para mas pagdating sa isang pag final na, lahat ay sistematiko na, lahat ay organisado na at lahat ay parang murag hanay na siya lang. Maraming salamat. Palakpakan niyo Inuong Ison. Ang pagsulat ng burador o draft ay isang tindatulong kabuuan ng papel gaya na lamang ng sinabi ni Jason. Isa ito sa mga unang hakbang para sa aktwal at mekanikal na pagsulat ng panimulang bahagi ng pananalisik na nabubuo ang mga datos sa pamamagitan ng pagsama-sama at pagbuunay nito. Gaya nito ang aking ipinakita, isang halimbawa ng pananalisik. Isa ito sa pinakamabisang halimbawa ng pananalisik kung saan kailangang maisulat ng buo ang papel o pananalisik upang malaman kung mayroong kulang sa datos o kamalian na pwedeng revisahin ninyong mga mag-aaral at upang makabuo kayo ng ibang mga ideya. Naunawaan niyo ba, class, kung ano ang nais kahiwatig ng pagsulat ng burador? At sabi nga dito, pag bahagi din ng pagsulat ng unang burador, ang pagbuo ng pintatibong talasang-gunian. Alam niyo ba kung ano ang talasang-gunian, class? May ideya? Wala? Pag sinabi natin talasang-gunian, ito ay isang bahagi ng pananaliksik kung saan ay nakatala ang mga pinagsanggunian ng mga aklat, magasin at pahayagan. Ito ay tinatawag na magaling. Ang pinakita ko kanina, paulit-ulit na ako. Ang pinakita ko kanina, ito ay tinatawag na unang burador. Kung mayroong unang burador, mayroon ding ikalawang burador. Binibining Toledo, basahin mo ang unang burador. Unang burador, mga pagkukulang sa nilalaman, mga pagkakamali sa wika, mga pagkakamali sa format, mga pagkukulang sa sanggunian, at mga pagbabago sa batas. Mga pagkukulang sa nilalaman, ito yung paggumawa ka ng isang pananalisik, kaya na lamang na gagawa kayo ng pananalisik na sa introduction ngayon, kulang yung mga informasyon na ibinigay tungkol sa yung paksang ng pili. At pangalawa, mga pagkakamali sa wika, yung mga gramatika, kailangan may basta yun. Pangatlo, mga pagkakamali sa format, hindi maayos yung pagkakasunod-sunod mo sa pagbuo ng isang pananalisik. Mga pagkukulang sa sanggunian, gaya na lamang ng sinabi ng ating instructor na ni Ma'am Stella na may ibang mga RRL at RRS na wala sa Kabanata 1 at Kabanata 3 na andon sa bibliografiya. Na mayroon din sa bibliografiya na wala naman doon sa Kabanata 3. At lahat yung pagbabago ng balangkas. At ito ngayong, sa ikalawang burador naman, binibining katipay. Mari mo bang basahin? Ikalawang burador, napunan na ang mga pagkukulang at kamalian sa nilalaman. Naiwasto na ang mga pagkakamali sa wika at gramatika. Nasunod na ang mga standardistikong or format. Nailagay na ang mga sanggunian. At nasunod ang mga pagbabago ng editor sa balangkas ng unang burador. Okay,
maraming salamat. Mari ka lang umupo. Dito sa unang burador, dito sa ikalawang burador, dito muna yung ginawa ninyo na sa unang kabanata, gumawa lang kayo ng mga hakbang. Sinunod nyo lang yung mga hakbang sa kabanata 1 hanggang kabanata 3. Pero kailangan mo lang dumaan sa bali pansamantalang presentasyon na isusulat sa isang pananaliksik sapagkat ay dadaan tayo sa maraming proseso ng paglilinis. Gaya ng gumawa kayo ng kabanata 1 o kabanata 3, pag ando na tayo sa finale, marami ng mga opinion na galing sa ating mga audience na kailangan natin itong sundin. Naunawaan niyo ba? Oo. Maraming salamat. Kaya malaki ang naitutulong ng pagsulat ng burador upang higit na mapagbuti ng manunulat ang uri ng sulatin. At mahalaga ito upang hindi na maraming paulit-ulit. At ngayon dumako naman tayo sa gabay ng pagsulat ng burador. May dalawang gabay sa pagsulat ng burador. Una, pagsama-sama ng mga mabuting ideya batay sa mga nakalap na datos at balangkas ng pananaliksik. Kung ikaw bilang isang mananaliksik, kailangan mong magsaliksik upang makabuo o makakuha ng mga informasyon sa paggawa ng inyong pananaliksik. At pangalawa, pansamantalang gaya ng sinabi ko kanina, na bahagi ito sa unang burador. Nagagawa ka lamang ng isang presentasyon na isinusulat sapagkat dadaan pa sa maraming proseso ng paglilinis. Wala nang katanungan? Batid kung alam na ninyo ang una at ikalawang burador sapagkat kayo ay kasalukuyan na yung gumagawa ng pananaliksik at nagawa at napagdaanan na ninyo ang mga ito. At naway naintindihan at nangunawaan na ninyo ang aking pagpapaliwanag tungkol sa ating paksang tinalakay ngayon. At ngayon magkakaroon tayo ng pagsasanay upang masukat talaga kung naintindihan niyo ba ang pagsulat ng burador. At ngayon, kuha kayo ng isang buong papel at hihikayatin ko kayong mag-isip ng solusyon sa pamamagitan ng pagsulat ng burador. Ang problema ay maaaring tungkol sa kahirapan, kawalan ng pag-asa o mga isyong pangkapaligiran. Imbis na papangkatin ko kayo ay ngayon ay gagawa kayo na bawat isa sa inyo ay gagawa nito. Para siyang isang sanaysay na pipili kayo ng isang paksa at solusyon yung ilalagay ninyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang makagawa ng ating aktibidad. At maaari mo bang basahin, Kimber, ang ating progress o pamantayan? Pamantayan o kriteria. Malinaw na pangalaga sa magulang o pagpapakita ng inspirasyon sa pagsulat. Sulat. Puntos or 12 puntos, malinaw na pagpapalaga ng mga manunulat. 15 puntos, pagpapakita ng inspirasyon sa pagsulat. At ang pagbuha nito ay 4 puntos.